Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pagas sa weather forecaster Meno Mendoza para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Good morning, Mr. Mendoza. At bilang unang katanungan, kagabi po nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan at naging dahilan nga po to ng matinding traffic along EDSA at ganun din sa ilang bahagi po ng Manila. Ano po ba ang dahilan ng mga pag-ulan na ito? Una sa lahat, magandang umaga JC at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ang naging sanhi pa rin ng ating mga pag-ulan kagabi ay yung tinatawag nating thunderstorms dahil nga napakainit ng ating maghapon. Kaya't nagkaroon tayo ng mga thunderstorm clouds na siya nagpaulan dito sa Kamaynilaan. At yung ating mga thunderstorms o pag-ulan ay nag-umpisa ng alas 5 hanggang alas 11 ng gabi. So yan po narinig natin mula kay Mr. Mendoza na yung naging sanhi ng mga pag-ulan kagabi ay tinatawag po natin ng mga pagkidlat at pagkulog. Ngayon naman po Mr. Mendoza, ano po ba magiging lagay ng panahon natin base naman sa inyo pong 5 a.m. weather forecast? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na to, dahil patuloy pa rin na nakakaapekto itong ating habagat dito sa kanlurang bahagi pa rin ng Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan pa rin natin na dito sa probinsya ng Palawan, sa Caraga, sa Northern Mindanao at sa buong Kabisayaan, patuloy tayong makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat at pagkulog. Then sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama ng Kamaynilaan, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Subalit asahan pa rin natin yung mga pulo-pulong pagkidlat at pagkulog o yung ating mga thunderstorms na nangyayari usually tuwing hapon o gabi. Mr. Mendoza, madalas nga po natin sabihin sa mga forecast ito nga localized thunderstorm. So para po maintindihan ng mga manonood, ano po bang ibig sabihin ng localized thunderstorms? At meron po bang paraan para malaman natin kung may posibilidad ba ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras? Okay, yung tinatawag nating mga localized thunderstorms, ito yung mga area kung saan ng isang area ay hindi naapektuhan ng ating major weather system at ang tanging nakakaapekto lamang sa kanila ay yung mga heating ng ground o kaya ocean kung saan nade-develop nga itong ating mga clouds na nagbibigay ng paulan sa mga iba't ibang area. At nalalaman natin ito kung meron tayo dahil nag-i-issue naman tayo ng mga information kagaya ng kapag meron tayong nakikitang malitang posibilidad na maranasan ng mga pagkidlat pagkulog sa loob ng 12 oras, nagbibigay tayo pa rin ng information. Then yung ating watch, kapag malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng pagkidlat pagkulog sa loob ng 12 oras. Then yung advisory, binibigay natin ito kapag maapektuhan na ang isang lugar ng thunderstorm sa nalalapit na 2 oras. So ayan po, may mga paraan naman para malaman natin kung tayo ba ay makakaranas ng mga pag-ulan. At dito nga po ay regular na naglalabas ng warning levels itong Pag-asa. So para po sa thunderstorms, kasama dyan ang information, watch at advisory. So para malaman yan, pwede nyo pong bisitahin ang Panahon TV Facebook page, ganun din ang Twitter ng Panahon TV, kasama rin po ang Pag-asa. At Mr. Mendoza, ngayon nga pong buwan ng Setyembre, mataas po ang posibilidad na may mga pumasok na bagyo pero yan po ay magre-recurve. Meron din naman na landfalling. So sa usapin po ng El Nino, meron po bang kinalaman ito nga El Nino phenomenon sa magiging kilos ng mga bagyo? Tama, itong El Nino, nakakaapekto rin ito sa nagiging track o direksyon ng ating bagyo dahil kapag El Nino, dahil mainit ang ating karagatan dito sa Pacific, malayo pa ay nade-develop na ang ating mga bagyo kung kaya't kapag sa malayo pa na-develop ito, pumapasok ito sa Philippine Area of Responsibility na medyo may kataasan na ang latitude. Kaya't tayo ay nagre-recarve kung usually ngayong mga panahon ito, nagre-recarve ang ating mga bagyo dahil nga malayo pa ay malakas na ang mga bagyo ito. At idagdag lamang natin, posibleng maapektuhan pa rin ito ang Northern at Central Luzon kahit na mag-recurve o lumihis yung mga bagyo dahil may posibilidad rin na palakasin po yung hanging habagat. At bilang nabanggit na rin natin ito nga hanging habagat, sa ngayon nga po umiiral pa rin ito nga southwest monsoon. Ngayon po bang buwan naasahan natin yung early termination ng habagat at ano po ba yung last year? Last year kailan po ba na-terminate ito nga hanging habagat?
Yung hanging habagat natin, usually kasi pag October meron tayong tinatawag na transition at nagde-declare tayo ng amihan mga October na yan. Last year nag-declare tayo ng amihan mga October 16. So, ina-expect pa rin natin na within that range, ganun pa rin ang magiging usual na declaration natin ng ating amihan. At ibig sabihin lamang yan sa mga susunod na araw ay posible pa rin umiral itong habagat. Kaya asahan pa rin po ang pagkakaroon ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa may western section ng Visayas at Mindanao. Maraming salamat po Mr. Mendoza. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.